Ang pangako na hindi kita iiwan, palaging may kaakibat na hiwalayan. Dahil ang totoo, ang pangakong mananatili ay mayroong hangganan sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako'y kagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro po, lahat ng nagmamahal nangangako na hindi sila mang-iiwan. Hindi kita iiwan. Pero, gaano man ito katamis sa pandinig, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang pangakong ito ay may hangganan. Dahil hindi maiiwasan sa buhay ng tao ang hiwalayan. Sa oras pa lang na ipanganak ng ina ang kanyang anak, 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan, kailangang umalis, kailangang putulin ang umbilical cord. Kailangan nilang maghiwalay dahil kung hindi sila maghihiwalay, pareho silang mamamatay. Di ba? Kapag ang bata ay lumalaki na, nakakakita ko ng ilang mga ina na emosyonal kapag hinahatid na yung kanilang anak sa school. Kasi for the first time, mahihiwalay sa kanilang paningin ang kanilang anak na sa loob ng ilang panahon ay kasama nila sa bahay. Siguro susunod kong maririnig yung paghihiwalay na siguro ang susunod na pagkakataon na makikita kong umiiyak, hindi lang yung nanay, kundi pati yung tatay ng batang iyon, kapag hinahatid na nila sa altar yung kanilang anak. Siguro dahil magpapakasal o kaya naman sa pagpapari o pagmamadre, dahil kapag niyakap na ng kanilang anak ang bagong buhay ng pag-aasawa o ng pagpapari at pagmamadre, ang ibig sabihin nun ay iiwan na sila dahil magsisimula na ang isang panibagong yugto ng buhay na ang sentro na ng puso ng kanilang anak ay hindi na silang mga magulang, kundi ang Diyos sa paglilingkuran at ang pamilyang bubuuin nila kasama ng kanyang asawa. At ang paghihiwalay na ito ay masusundan pa dahil darating ang panahon na ang magulang ay mahihiwalay muli sa kanyang mga anak, and this time, habang panahon na. Dahil magkakasakit, mamamatay din ang magulang, at kahit pag-aano ka gusto ng anak na manatili ang kanyang minamahal na mga magulang, kailangan din nilang maghiwalay. Kaya nga, ang pangako na hindi kita iiwan, palaging may kaakibat na hiwalayan. Dahil ang totoo, ang pangakong mananatili ay mayroong hangganan sa mundong ito. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus
ay totoong-totoo sa kanyang mga salita. Hindi niya pinaaasa ang kanyang mga alagad na siya'y mananatili sa kanilang piling, physically, dahil ilang araw mula ngayon, sa isang linggo, pagdiriwang natin ang kanyang pag-akyat sa langit bilang kapistahan, bilang paalala na dumating din ang pagkakataon na natapos ang kanilang ugnayan sa mundong ito, sapagkat si Jesus ay bumalik na sa kanyang Ama. At ang wika ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, kung ako'y totoong iniibig ninyo, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. If you really love me, you will rejoice about my coming to the Father. Pero, talaga bang nagiging masaya ang taong iniiwan? Nagiging masaya ba tayo kapag tayo ay nangungulila dahil iniwan tayo? Minamahal ko mga kapatid, posible ba ito? At ang sagot ay oo. Dahil kung alam mo yung katotohanan ng hiwalayan, wala kang sasayanging panahon sa mundong ito. Sabi nga ng isang professor ko sa philosophy, ang pagmamahal ay paghahanda sa paghihiwalay. Pakiulit nga po. Anong ibig sabihin nito? Kung alam mong maghihiwalay din kayo pagdating ng takdang panahon, kung alam mong may hangganan din ang pananatili ninyong magkasama, wala kang sasayangin panahon. Hindi mo pagtatagalin yung away ninyo. Dahil hindi mo alam kung bukas, pwede mo pa siyang mapatawad o pwede ka pang humingi ng tawad. Kaya hindi mo hahayaang matulog kayo nang mayroon kayong kagalitan, mag-asawa, mag-ina, mag-ama, magkaibigan. Dahil alam mo na ang buhay ay hindi natin hawak. Bukas pwedeng dumating yung hangganan. Kaya ngayon pa lang, susulitin mo na ang panahon para magpatawad, humingi ng tawad, magbigay, tumanggap, ipakita ng buong buo ang iyong pagmamahal sapagkat mayroong hangganan ang lahat at hindi mo alam kung kailan ito darating. Kaya ang bawat araw at oras sa buhay natin ay dapat nating sulitin upang ang kapwa natin ay ibigin. Amen ba yun? So, nagmamahal tayo dahil alam nating may hangganan ang ating mga ugnayan. Kaya sa unang pagbasa natin ngayon, ipinapakita sa atin yung pagpapahalaga ng unang mga Kristiyano sa pagkakaisa ng pamayanan. Bagamat mayroong mga pagtatalo sa kanila dahil iba-iba sila ng pananaw, at the end of the day, they want to be united in love. Kaya nga, ano yung naging uniting factor nila? Yung kanilang mga leaders. Nung hindi magkasundo yung mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo tungkol sa usapin ng pagtutuli, kung maliligtas ba ang mga hindi tuli, anong ginawa nila? Kinonsulta nila yung kanilang mga leaders, yung mga alagad. At hanggang ngayon yan ang ginagawa natin. Kapag mayroong mga hindi pagkakasundo, pumupunta tayo sa mga kahalili ng mga apostol, ang Santo Papa at ang mga obispo, at pinakikinggan natin yung kanilang sinasabi dahil alam natin kung ano man ang kanilang sabihin, ito rin ang aral ni Jesus, ito ang salita ng Diyos sa ating pinanghahawakan. At kapag pinanghawakan natin ang salita ng Diyos, siguradong hindi tayo maliligaw at mananatili tayong nagkakaisa. Dahil ang kanyang salita ay nagtuturo sa atin ng pag-ibig, ang kanyang salita ay nagtuturo sa atin ng pag-uunawa, at ang kanyang salita ay nagtuturo sa atin na unawain natin ang isa't isa. Kaya, di ba, tignan ninyo yung recent na ginawang move or yung recent na statement ni Pope Leo XIV. Ano ang sabi niya? Willing ako na maging tagapamagitan ng Russia at Ukraine. Willing ako na mamagitan sa kanila para magkaroon ng kapayapaan. Dahil ito ang tungkulin, hindi lamang ng Santo Papa, hindi lamang ng mga obispo, kundi yung mga leader ng pamilya, kayo mga magulang, kayo na mga namumuno sa inyong pinagtatrabahuhan, kayo na bahagi ng inyong pagkakaibigan, kung kayo yung mas kauunawa, kung kayo ang may mas malalim na ugnayan sa Panginoon, tungkulin ninyo na
maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa saan man kayo naroon. Huwag kayong kakampi. Tandaan ninyo, ang pagmamahal ay paghahanda sa paghihiwalay. At sana sa inyong paghihiwalay, walang sama ng loob na dahilan ng inyong paghihiwalay. Hindi sama ng loob ang dahilan, kaya kayo nagkawatak-watak. Sikapin ninyong unawain ng isa't isa at sikapin ninyo na magkaroon ng pagkakaisa dahil mahal ninyo ang isa't isa. Minsan kasi, hindi naman natin kinakailangan ipaglaban ng husto yung ating mga argumento. Minsan kaya tayo nagkakagalit, tanong nyo sa akin, bakit? Kasi gusto nating patunayan tayo yung tama at sila yung mali. Ano ba mapapala nyo dun? Wala. Kaya kung minsan, we just have to respect our leaders. Kahit hindi paborable sa iyo yung desisyon, kung ito'y para sa ikabubuti ng lahat, sumunod. Ang pagsunod ay pagmamahal. Dahil ang pagsunod ay kababaang loob. Dahil kahit yung leader na nagdedesisyon, kailangan niya ng kababaang loob na sundin, hindi lang kung ano yung gusto niya. Dahil kung yung leader ang gusto niya i-please ang lahat, edi hindi na siya magdedesisyon. Kung ang gusto ng leader, palakpakan siya ng lahat ng nandun at walang aaway sa kanya, edi hindi na lang siya magdedesisyon. Pero kapag hindi siya nagdesisyon, ano ang nakokompromiso? Kung ano ang kalooban ng Panginoon at kung ano yung ikabubuti ng mas nakararami. Kaya kailangan niyang magdesisyon at yun ay tanda ng pagmamahal at kababaang loob. Para manatili ang pagkakaisa, kinakailangan may kababaang loob. Kababaang loob na isang tabi muna kung ano yung gusto kong tama para sundin kung ano yung gusto ng namumuno na ayon sa kalooban ng Panginoon at isinasaalang-alang ang kapakanan ng nakararami. Amen ba yun? Yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nakasentro sa kung ano yung nararamdaman ko. Yun ang problema, why we cannot let go. Ang problema kung bakit hindi tayo makapagparaya, ang problema kaya ayaw natin na humiwalay, ayaw nating hayaan yung mga tao na umalis sa buhay natin kahit kailangan na nila, dahil ang masyado nating pinapahalagahan ay yung personal feelings natin. That's not love. That's selfishness. Diba, binigay ko ng example sa inyo yan. Hindi natin maiiwasan ang paghihiwalay. Amen? Darating ang punto sa buhay natin, kailangan nating magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Minsan, pagka gusto nang mamatay ng tao dahil nahihirapan na sa banig ng karamdaman, nasa ICU na, kung ano nung tubo na yung nakakabit sa katawan, hirap na. Ikaw naman na nandun sa gilid, wag mo kaming iwan, lumaban ka. O sige, palit kayo. Ikaw ang tutubuhan ko, siya ang iiyak dyan. Papayag ka ba? Hindi natin pag-aari yung tao at hindi natin gugustuhin na manatili lang siya para lang hindi ka malungkot. Napaka-selfish mo naman. Hayaan mo kung gusto na niyang umalis. Hayaan mo kung tinatawag na siya ng Panginoon. Dahil kung minsan, mas makabubuti para sa kanya na matapos na ang paghihirap niya, kaysa manatili siyang naghihirap para lang ikaw ay manatiling maligaya. Sometimes you have to sacrifice your personal joy in order to give way to the joy of other people. Amen? At yun ang totoong pag-ibig. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, ang pag-ibig ay paghahangad ng mabuting kapakanan ng iba. To love is to will the good of the other. You are not loving if you only want what is good for yourself. Amen ba yan? And sometimes what is good for the other is letting go. Mas makabubuti para sa anak mong nagpakasal, na hayaan mo silang mabuhay bilang mag-asawa na hindi ka pakialamero o pakialamera. Ultimo ba naman brand ng diaper ng apo ninyo, pakikialaman mo? Ultimo kung anong lulutuin nilang ulam sa araw na iyon, pakikialaman mo? Gusto nang bumukod ng iyong mga anak, ayaw mo?
Kasi gusto mo, nasa poder mo pa rin yung anak mo, ay sus Mariosep, ba't pinayagan mo pang magpakasal? Sometimes, love is expressed in letting go. Ang pag-ibig ay hindi lang pagkapit. Ang pag-ibig ay pagpaparaya. Pakiulit nga po yun. Ang pag-ibig ay, pakilakas, ang pag-ibig ay, dahil kung minsan, hindi naman talaga totoong pagmamahal yung pagkapit dahil ito ay pag-aangkin. At tandaan ninyo, wala tayong karapatang angkinin ang kahit na sino dahil tayo ay kay Kristo. Kaya't kapag gusto na ng Panginoon na tahakin na ng taong mahal mo ang ibang landas, hayaan mo. Hayaan mo. Dahil kung minsan ito ay anyo ng pagmamahal. Kaya nga sa mga mag-asawa, kung minsan, pag sinabing, Father, ilang beses na po akong pinagtaksilan, gusto pong bumalik, tatanggapin ko pa po ba? Sabi ko sa kanya, sa palagay mo ba masaya siya sa'yo? O dahil wala lang siyang mapuntahan, kaya siya bumabalik sa iyo? Baka mas masaya siya sa iba, baka mas yun ang kailangan niya, hayaan mo siya. Wala kang obligasyon na tanggapin ang isang taong paulit-ulit kang sinaktan at niloko. Kuminsan ang pagpaparaya ay hindi lang anyo ng pagmamahal sa kanila, kundi respeto at pagmamahal sa sarili. Tama o mali? Kaya yung pagpaparaya ay mayroong karunungan at ito ay isang anyo din ng pagmamahal. Amen ba yun? Sa July po, aalis na rin ako dito. At yung madalas na naririnig ko sa mga tao, Father, sana dito ka na lang. Hindi ko alam kung inuutulang ako o binobola o gusto lang nilang gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa totoo lang, yun ang karunungan kung bakit ang pari ay nililipat-lipat ng parokya. Sapagkat tinuturuan kayo ng totoong pag-ibig at tinuturuan kami kung paanong umibig kagaya ni Jesus. Dahil si Jesus, mahal niya lahat ng mga taong napupuntahan niya, pero hindi siya nananatili doon. Lumilipat siya sa ibang bayan para yung pagmamahal na yun ay maramdaman din ng iba. Ganon din naman, kayo na nagmamahal sa inyong pari, hindi lang dapat ninyo iparamdam sa isang pari ang inyong pagmamahal. Kaya huwag kayong masyadong loyal din sa inyong mga pari. Lalo na wala na dito, doon pa rin kayo loyal. Sa wala na rito. Kung sinong ibinigay sa inyo ng Panginoon, mahalin ninyo. Amen? Kahit hindi ninyo gustong mag-sermon, kahit hindi kasing pogi nung paring gusto ninyo, kahit hindi kasing bait nung pari na sinusundan ninyo, mahalin ninyo kung sino ang binigay ng Diyos sa inyo. Amen? Kayo ba, hindi nyo na mahal yung asawa ninyo kapag may kulubot na yung balat? Di ba mahal nyo pa rin? Iba na yung itsura niya, pero mahal nyo pa rin. Yung anak ninyo, iba-iba. Mas mahal nyo ba yung gwapo kaysa dun sa pangit? Yung maganda kaysa dun sa pangit? Hindi. Mahal nyo sila pare-pareho. Tama? O, ganun nyo rin itrato ang mga tao na dumarating sa buhay ninyo. Yung mga pari na dumarating dito. Nung dumating ako dito, tinanggap ko na darating ang pagkakataong aalis din ako. Sana kayo din pagdating ng pari, tanggapin din ninyo yung katotohanan na aalis din siya. At walang mababawas sa inyong pagmamahal kahit na kayo ay magkahiwalay. At yun yung panghuling punto ko, minamahal kong mga kapatid. Pinapaalala sa atin ng ikalawang pagbasa na may buhay na walang hanggan. Isinasalarawan ni San Juan ang bagong langit kung saan magtitipon-tipon tayong lahat. Maraming mga tao na nawalay na sa atin at hinayaan na nating sa piling ng Panginoon. Balang araw makakasama din natin sila. Amen? Naiinip na ba kayo? Gusto nyo na ba silang makasama? O ayaw nyo pa pala? Di ba? Dapat nandun sa atin yung mindset na yon, na kapag may mamamatay, hayaan natin kasi magkikita din naman tayo balang araw eh. Ang kamatayan ay panandalian lang. Amen? Ang paghihiwalay ay panandalian lang din. Dahil darating ang panahon, magkikita-kita din tayo, hindi man dito sa lupa, kundi sa langit.
Ako nga, biro ko, kapag umaalis ako sa parokya, kumakaiyak naman kayo, kala nyo naman mag-a-abroad ako, diyan lang ako. Minsan 2 jeep, 1 jeep lang, ando na kayo. Lalo na ako, araw-araw makikita nyo ako sa social media, mamimiss nyo ba ako? Malamang ko hindi. Baka nga sinasawaan na kayo sa pagmumukha ko eh. Di ba? Pero darating ang punto na kahit magkahiwalay, pwede namang hindi mawala yung pagmamahal. Tama o mali? Ulitin ko, ang paghihiwalay ay hindi hadlang sa pagmamahal. Oo, ang pagmamahal ay paghahanda sa paghihiwalay. Pero ang paghihiwalay ay hindi hadlang sa pagmamahal. Kaya nga yung mga yumao nating mahal sa buhay, pinagdadasal pa rin natin sila. That is a form of loving them. Amen? Spiritually. At yung mga mahal natin sa buhay, kapag nasa piling na sila ng Panginoon, anong palagay niyong ginagawa nila? Ipinagdadasal tayo. Yun ang paraan nila ng pagmamahal sa atin. Amen? Kaya sana mangarap naman kayo na makarating sa langit. Amen? Para yung mga pinagdadasal natin, ay makapiling natin sa langit. Kasi pag di kayo nagpakabait, baka hindi kayo dun sa langit mapunta. Baka kung saan kayo pulutin. Kaya nagsusumikap tayong magpakabuti sa mundong ito, nananatili tayong nagmamahal kahit nasasaktan, nananatili tayong nagmamahal kahit tayo'y nagpaparaya, sapagkat alam nating darating ang panahon na walang masasayang sa ating pagmamahal. Lahat ng ito'y gagantimpalaan ng Panginoon sa langit. At lahat ng mga taong nawala sa piling natin dito sa mundong ito ay muli nating makakapiling sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tandaan ninyo, kung gusto ninyong lumigaya, kung gusto ninyong maging totoong masaya, matuto kayong magparaya. Sapagkat ang mga taong marunong magparaya ay mga taong may pusong malaya. At kapag ang puso mo ay malaya, magkakaroon ka ng buhay na payapa at masaya. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.